akala ng iba, ang rainwater daw is madumi. But in reality, rainwater is a resource, not a problem. Sinabi kasing tubig ulan marumi, galing sa dumi ng mga hayop. Isa din sa nagiging problem po 'yon. Yung mga naisip yung pananaw ng bawat tao, yung dumi ng tubig ulan. Hindi naman kasi siya pwedeng panghugas sa pinggan kasi alam naman natin na kahit pa paano may ibang component na dala yung tubig galing sa ulan. Many people assume rainwater is automatically contaminated, but let's say yung gutter natin laging malinis, malinis talaga siya, pwedeng gamitin. It can be safe for many household uses. I am Engineer Alan Arrieta. I'm working as project consultant and environmental planner. Yung tubig ulan is sasaluhin. Pagpatak niya sa roof, kukolektahin siya, dadalhin siya doon sa isang container or cistern. Yun ang pinaka-purpose ng rainwater collection para magamit siya sa CR, garden, or paglinis ng mga sasakyan. Ang iba kasi nagsasabi na nag-attract daw ng mosquito. Mapupugadan talaga siya ng mga mosquito kung hindi mo talaga siya lilinisan. May maintenance din kasi dapat ang rainwater. Let's say, kinuha mo siya last month, siguro ngayong month, pwede mo siyang i-flush o gamitin mo na siya para hindi din siya masayang. Then, ang iba is, ang misconception is collected rainwater can't be used for much. Hindi daw talaga siya pwedeng gamitin. Ang rainwater kasi pwede siyang gamitin sa gardening, sa toilet, as splashing water, panglinis, and some emergency supply. Pati yung bills natin, yung utility bills, is bababa siya. Is makakatipid po ang households. Magiging resilient yung community kung lahat ng tao, lahat ng households is mag-iimbak ng tubig at magkakaroon tayo ng sustainable na paggamit ng tubig. Magkaroon man ng drought is hindi tayo mamumroblema masyado. Actually, may policy tayo, may law, yung RA 6716. Ang problema lang is hindi siya talaga na-implement ng maigi. To be honest, hindi ko alam. Actually, wala po akong kaalaman dyan. No? Ngayon ko lang po narinig yung act na yan na meron palang batas pagdating sa rainwater harvesting system. Shocking talaga siya. Kumbaga parang kahit ako, diba? Kumbaga parang sa akin, bilang isang official ako ng barangay, ay may ganun pala, diba? So, ano pa isipin mo na sa mga residente? Siyempre sila, wala din silang alam kasi sa amin sila nagbabase eh. Lalo na pagdating sa mga batas. Siguro hindi tayo magkakaroon ng malaking problema lalo sa water shortage sa Malabon if lahat ng tao doon or lahat ng households is may implement natin or magkakaroon ng ang LGU ng Malabon, ang City of Malabon magkaroon ng ordinance align doon sa Republic Act 6716. So, ginagawa ko po para makatulong po, no, yung paglagay ng drum or planggana sa labas ng bahay. Kung mayroong mga alulod, so doon na yung mga tubig. So, pwede mong gamitin panglinis ng bahay or pang sa labas ng bahay. Kung kaubasan man ng tubig, at least meron akong mapandidilag doon sa aming mga tanim na halaman at saka gulay. At the same time, yung pag-consume mo doon sa tubig, mababawasan siya. So, yung bill mo sa tubig, mababawasan din siya. So, may practice lang. Hindi ko alam, yun na pala yung ginagawa. This is the rain harvesting system.
po.